Magandang buhay po sa lahat, lalong-lalo na po sa inyo, Binibining Herda. So, ang aking tatalakayin ngayon ay tungkol sa di pagpapanaguring pangungusap. So, ang di pagpapanaguring pangungusap, ito ay ang mga pangungusap na walang simuno, ngunit may ipinagpapahayag na buong diwa. Sa makatuwid, walang ang marker na matatagpuan dito maliban sa paghanga at aminidad. May mga pangungusap namang walang panaguri. Ngunit ang diwa rin ang paraan ng pagbuo ng mga pangungusap na ito ay di pagpapanaguring pangungusap. Uri ng di pagpapanaguring pangungusap. Ang una is existential. Ang existential ay nagpapahayag ang pangungusap na ito ay na pagkamayroon o wala. Halimbawa, may mga bata sa Miranda. Pangalawa, walang programa sa auditorium. Pangatlo, walang klase. Pang-apat, may pangulong babae. Pang-lima, walang dumating. Pangalawang uri ng di pagpapanaguring pangungusap is temporal. Ang temporal, oras o panahon at mga kalagayang panandalian lamang ang tinutukoy ng pangungusap na ito. Halimbawa, sa makalawa na. Pangalawa, Pasko na. Pangatlo, Biyernes na. Ang pangatlo naman ay phenomenal. Ang phenomenal, pangungusap na nagsasaad ng kalagayan ng panahong dulot ng kalikasan. Nababanghay ang nasa unang hanay dahil mga pandiwa ang mga ito. Halimbawa, maalinsangan, bumabagyo, tag-init, lumilindol, maulap. Ang pang-apat naman ay aminidad o formulasyong panlipunan. Ito ay nagsasaad ng paggalang o pamimitagan at mga pagbati. Halimbawa, magandang gabi po. Kumusta po kayo? Tao po. Ang panglima naman ay paghanda. Ginagamit sa mga pangungusap na ito ay may panlapi sa kaantasan pasukdol tulad ng napaka, kay at ang. Morpemang salitang ugat. Halimbawa, napakabango ng ilang-ilang. Ang sipag ninyo, kay galang ng mga estudyante. Ang bait niya, ang sarap ng simoy ng hangin. Ang pang-anim naman ay modal. Ang modal, ang ibig ipagkahulugan ay gusto, nais at ibig. Halimbawa, gusto niya ng inihaw ng tilapia. Nais naming makilahok. Ibig nilang sumali sa programa. Pang-pito naman ay padamdam na maikling kataga. Halimbawa, naku, tulong, aray, tala, talaga, sayaw, aba, saklolo, hold-uppers. Pangungusap na may ka ang pandiwa. Halimbawa, kaalis pa lang, kararating lamang, kakain lamang ni Letty, katatawag lang ni Annie. Pagpapahaba ng pangungusap. Panlahat na bahagi ng pangungusap ang simuno at panaguri. Maaaring palawakin pa ang mga bahaging ito sa pamamagitan ng pagdaragdag ng iba't ibang bahagi ng pananalita. Napapalawak ang pangungusap dahil sa maliliit na bahaging ito. Maaring
pababain ang pangungusap sa iba't ibang paraan. Pagpapahabang nominal o pagpapahaba sa pamamagitan ng panuring. Ibig sabihin, idinagdag ang mga pang-angkop na at ng sa pagitan ng salitang tinuturing at tinuturingan. Halimbawa, sila ang mga doktor, masipag si Filena, magalang si baby girl, bago ito, mabait ang apo ko. Sila ang mga batang doktor, masipag na ina si Filena, magalang na bata si baby girl, bagong buhay ito, batang mabait ang apo ko. Mga kataga bilang pagpapahaba ng pangungusap is nga, lang, pala, na, sana, muna, naman, daw, raw, pa, ba, din, rin, yata, lamang, man. Halimbawa, sumusulat si Lilia. Sumusulat pala si Lilia. Sumusulat nga muna si Lilia. Sumusulat pa ba? Sumusulat naman yata si Lilia. Pagpapahaba sa pamamagitan ng kumpleto o kaganapan ng pandiwa. Kaganapang tagaganap. Ang kumpleto ng pandiwa ay siyang gumaganap nito. Pinangungunahan ito ng panandang ng nikong pangalang pantangi at ng mga panghalili nito. Inalok siyang pumunta sa ibang bansa. Inalok siya ng kaibigan na pumunta sa ibang bansa. Inalok siya ni Waha na pumunta sa ibang bansa. Inalok niya siyang pumunta sa ibang bansa. Kaganapang layon. Ang komplemento ng pandiwa ay siyang layon ng kilos. Pinangungunahan nito ang panandang ng at ng panghalili nito. Naghuhugas ang anak. Naghuhugas ng pinggan ang anak. Naghuhugas niya ng ang anak. Kaganapang tagatanggap. Ang komplemento ng pandiwa ay tumatanggap ng kilos. Pinangungunahan ito ng pariralang pang-ukol para sa at mga panghalili nito. Nagpaluto ang tiya. Nagpaluto ang tiya para sa pamangkin. Nagpaluto ang tiya para kina Carl at Brian. Nagpaluto ang tiya para sa kanila. Nagpaluto ang tiya para sa roon. Kaganapang ganapan. Ang komplemento ng pandiwa ay ang lugar kung saan kinaganap, kaganapin ang kilos. Pinangungunahan ito ng panandang sa at mga panghalili nito. Namintas ang mga estudyante ng bayabas. Namintas ang mga estudyante ng bayabas sa gubat. Namintas ang mga estudyante ng bayabas sa kanila. Namintas ang mga estudyante ng bayabas doon. Halimbawa ng pagpahaba ng batayang pangungusap sa paglalagay ng mga kaganapan. Batayang pangungusap, nagluto ang lola. Kaganapang layon, nagluto ang lola ng pinakbet. Kaganapang tagatanggap, nagluto ang lola ng pinakbet para sa mga apo. Kaganapang ganapan, nagluto ang lola ng pinakbet sa kabilang bahay para sa mga apo. Kaganapang kagamitan, nagluto ang lola ng pinakbet sa kabilang bahay para sa mga apo na sa pamamagitan ng palayok. Pagpapahaba sa pamamagitan ng pagtatambal. Maaaring pang-ugnayan ang dalawang pangungusap sa pamamagitan ng ngunit
datapwat, subalit, pero, at. Natawag din itong tambalang pangungusap. Una, kinakausap siya ng kaniyang kaibigan. Pangalawa, hindi siya sumasagot. Nais niyang sumali sa paligsahan ng pag-awit. Hindi niya sa ulado ang kanta. Nais niyang sumali sa paligsahan ng pag-awit, subalit hindi niya sa ulado ang kanta. Na naman po, maraming salamat.